Tayo po ay dadako ngayon sa pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa mga awit 139 verses 24 at 25. Ganito po ang sinasabi, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukan mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Tayo po ay manalangin. Ama na makapangyarihan sa lahat, tunay na ikaw ang may-ari ng langit at ng lupa. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa mga oras na ito, sa pagkakataon na muli naming maririnig ang iyong mga salita. Ama, ayon sa iyong sinabi, siyasatin ang aking puso. Siyasatin mo ang aking puso, ang puso ng bawat nakikinig at ang bawat naririto, Panginoon, na nakatuon ang kanilang mga paningin sa pagawaing ito. At aming dalangin, Panginoon, sa oras na ito, mangyari po ang iyong kalooban na pagpalain mo ang aming programang ito ay maging pagpapala sa bawat isa na makikinig. Maging sa aming magdadala ng mensahe, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pagsama at ang iyong paglukob sa Kanya ng iyong banal na Espiritu upang ang gawaing ito ay maging pagkaing espiritual ng bawat makakarinig. Dalangin po namin ang kaayusan ng gawaing ito at ang iyong salita ay aming marinig, maging baon po na aming espiritual na pamumuhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye ng tungkol po sa panalangin. Ngayong gabi ito ang ating pong topic ay pinamagatang, Lord, make me holy, especially when I pray. Gawin mo akong banal, lalo na sa aking panalangin. Tayo po ay sadaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa gabing ito na muli, O Diyos. Tinipon mo ang iyong mga anak para kami, O Diyos, ay sama-samang magpuri at magpasalamat sa iyo. Bagamat malayo sa isa't isa, sa pamamagitan lamang ng aming internet po, Panginoon, ay naroon po ay sama-sama talaga kami, O Diyos. At salamat po, O Diyos. At we pray, O God, na ang banal na espiritu ang siya po naming maranasan sa aming kalagitnaan, sa aming patuloy na pagbubulay-bulay ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Nais kong umpisahan ang ating gabi ng may isang, simple lang 'no, na katanungan. Kayo ba ay nakapagpanalangin na kung saan binago kayo ng Diyos sa kanyang pagtugon sa inyong panalangin? Minsan ang ating mga panalangin, "Lord, i-bless mo po yung aming pamilya. Lord, ibigay mo po yung aming pangangailangan. Pagalangin mo po ako, O Diyos." O kaya buksan mo ang mga opportunities para sa akin. Bigyan mo ako ng karunungan, bigyan mo ako ng kapayapaan. Ang mga ito ay mga magagandang mga panalangin. Pero what if God answers another prayer? Paano na lang kung ang sinagot ng Panginoon sa iyo ay yung katanungan o panalangin na, Lord, make me holy. Napakahirap na panalangin ang sabihin mo, Lord, gawin mo akong banal. Pero kung talagang sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin, hindi lang yung mga hinihiling natin ang kanyang sinasagot, kundi binabago rin yung mga circumstances, yung ating mga sitwasyon. At hindi lang yan, maaaring tayo rin ay binabago sa ating mga panalangin at sa mga kasagutan sa atin ng Panginoon. Minsan ang ating panalangin ay meron tayong takot dahil minsan, Lord, change mo yung situation ko. Pero kung ang sagot ng Panginoon, paano kung ito ang aking sagot sa'yo? Anak, babaguhin ko ang puso mo. O kaya sasabihin natin, Lord, ang hirap na hirap ako sa aking boss. Pwede bang papalitan mo yung aking boss o pagalingin mo o baguhin mo yung ugali ng aking boss? What if, ang sabi naman ng Panginoon sa'yo, ang babaguhin ko sa'yo ay kung paano ka rumesponde sa iyong boss, 'no? How are you going to respond to your boss? O kaya may mga panalangin, may mga asawa sinabi, "Lord, baguhin mo po yung aking asawa." What if ang sagot ng Panginoon, "Mag-uumpisa muna ako sa iyo." "Lord, change my family." Pero ang sabi ng Diyos, what if ang babaguhin ko muna ay paano ka magmahal sa iyong pamilya? Remove my anxiety. Pero ang sabi ng Diyos, tuturuan muna kita na ikaw ay magtiwala sa akin. Diyan nag-uumpisa yung tinatawag na holiness, na kung saan nagiging personal. Dahil ang holiness, isang theological word yan. Ang akala ng iba, ang holiness ay pagiging banal, no? Pero ano ba sinasabi? Holiness is sinasabi ng Diyos, "Anak, I don't only want to bless your life, I want to transform your life." Sa gabing ito, nais kong isipin ninyo, 'no, ano ba yung holiness
o pagiging banal in relation to prayer. Kasi may dalawang connection ito eh. Sinasabi, ang panalangin ay hindi lamang kung saan hinihiling natin ang mga bagay sa Diyos na baguhin. Ito rin ay kung saan tayo ay binabago ng Diyos. Kaya ang unang punto, be holy because you belong to a holy God. Ang sabi ni Peter, just as He called you is holy, so be holy in all you do. Dahil ang tumawag sa iyo ay banal, kaya maging banal ka sa lahat ng iyong gagawin. Pansinin ninyo, ang sabi ni Pablo, hindi niya sinabi na maging banal ka kasi kailangan mong ipakita sa tao na ikaw ay banal. Hindi niya sinabi na maging banal ka para magmukha kang religious. Ang sinabi niya, ang tumawag sa iyo ay banal. In other words, your holiness begins with God's holiness. Ang pagiging banal natin ay nag-uumpisa kung paano ang Diyos ay banal. Hindi natin iniimbento ang pagiging banal. Hindi natin dinidescribe ang holiness ayon sa gusto natin. Kundi ang tinitingnan natin when we describe holiness is we look at God. So when Peter says, be holy, ang sabi ni Peter, let the character of God you worship become visible in the life you live. Uulitin ko po, hayaan natin ang karakter ng Diyos na ating sinasamba ang siyang makita sa buhay natin. Very Wesleyan. Ang sinasabi, the understanding under Wesley principle is this. Hindi lang simpleng don't do bad things. Holiness is fundamentally about love. Love for God, love for neighbor, a heart increasingly shaped by Christ. Sinasabi ni John Wesley, no, ang Christian perfection ay hindi ibig sabihin na hindi ka na magkakamali. Pero ang sinasabi ng Christian perfection ay nagiging ganap tayo sa pagmamahal. A heart increasingly filled with love for God and neighbor. Kaya ang holiness, hindi yung, mas maigi ako kaysa sa iba. Mas banal ako kaysa sa iba. Hindi. Genuine holiness makes us more humble. Mas lalo tayong nagpapakumbaba. Dahil the closer we come to God, knowing that God is holy, the more we recognize, Lord, I still need you. Kailangan kita. Kaya doon nag-uumpisa yung prayer na, Lord, make me holy because you are holy. Prayer reveals what is really happening in your heart. Kapag tayo nananalangin, ipinapakita ano talaga yung nasa loob ng ating mga puso. Pwede ka bang manalangin o humiling sa Kanya? Oo naman. But what happens when you really pray? Not the prayer we pray because somebody asks us to pray. Hindi yung sinabihan lang tayo, panalangin mo ko. O kaya yung prayer na alam na natin, yung mga sasabihin natin. Kundi yung mga tahimik na mga saglit na it's between you and God. Walang audience, walang mikropono, walang church clothes, walang amen sa ibang tao. Ikaw lang at ang Diyos. So prayer has a way of revealing us. Because in prayer we discover, ano ba yung ikinakatakot ko? Ano ba yung ikinagagalit ko? Ano ba yung mga bagay na hindi ko kayang isuko? Ano ba yung dahilan bakit hindi ko kaya pang magpatawad? Ano ba yung mga hinahabol ko na mga bagay na pasekreto? Ano ba talaga yung gusto ko? And sometimes we discover something na hindi komportable.
Nais natin na ang Diyos ay baguhin ang mga sitwasyon na kung saan meron tayo. Pero ang nais ng Diyos ay mabago yung ating karakter on how we respond to circumstances. May isang panalangin, no, na sabihin natin na nakakatakot. In a sense na talagang hinihiling mo sa Panginoon na siyasatin ka. But it is a beautiful prayer. Ang sabi, Lord, search me and know my heart. Alam na ng Diyos kung ano tayo. Alam niya na kung ano nasa puso natin. Kaya lang, when we pray that, hinahayaan natin ang Diyos, we allow Him to transform us. We give permission to the Lord to transform us. When you say, Lord, search me, we say, Lord, change me. Lord, make me holy. Yan ang pinakamalalim na panalangin na pwede nating gawin. Holiness begins when we stop hiding from God. Isipin natin si David, no? Sabi, search me, O God, and know my heart. Lord, you can look everywhere, not just the parts I'm comfortable showing you. Hindi lang yung, when say, search me, O God, hindi lang yung version mo during Sunday. Hindi lang yung version mo yung nasa church ka. Hindi lang yung version mo na, praise the Lord. Pero nakita ba yung version mo na ikaw ay nagseselos, na ikaw ay galit, na ikaw ay insecure, bitter, o kaya ikaw ay natutukso, o ikaw ay pagod na pagod, ikaw ay disappointed. Lord, search me. Pero when we pray that, ito yung magkagandahan nito. God already knows. Prayer doesn't give God information. Prayer gives God permission. Pang-apat na punto, Wesleyan holiness. God doesn't just forgive you, He transforms you. Binabago tayo kapag tayo ay humiling sa Panginoon ng panalangin na baguhin mo ko at gawin mo kong banal. Tayong mga Metodista, naniniwala tayo sa biyaya. Pero sinasabi, pag biyaya, hindi nagtatapos iyan sa pagpapawalang sala o tayo ay napatawad. Katulad ng napag-aaralan natin sa ating mga Wesleyan na mga principle, tatlong grace o tatlong biyaya. Una, prevenient grace, na kung saan ang Diyos ay patuloy, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na nagwo-work sa atin, no? Kahit na hindi pa natin ito natitiyak o hindi pa natin ito nakikita. God's grace working in us even before we recognize it. The second grace is justifying grace, na kung saan tayo ay pinapatawad ng Diyos, pinanunumbalik, and nagkakaroon muli ng ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. He reconciles us back through Christ. And there is also sanctifying grace, wherein God continues working in us, transforming our hearts and lives. Patuloy ang biyaya na binabago ang ating mga puso at ating mga buhay. Kaya kapag tayo ay naligtas, hindi yung nagtatapos sa pinatawad ako ng Diyos. Pinatawad ako ng Diyos at ngayon ay patuloy niya akong hinuhubog, tinatransform, binabago para makita, mas lalong makita si Jesus sa buhay ko. Yan ang tinatawag na sanctification. Napakahalaga ito sa prayer life natin. Kasi minsan ang ating prayer, Lord, forgive me. Sinabi ni Lord, yes. Pero ang sabi ni Lord, okay, pinatawad na kita. Ngayon,
Willing ka ba na baguhin kita? Oo, ang forgiveness, yung kapatawaran, tinatanggal yung guilt natin sa ating mga kasalanan. Pero yung pagpapabago, yung pagpapanibago ng ating mga buhay, ng ating mga puso, sanctification changes us. Forgiveness says your past does not have the final word, but sanctification say your old pattern do not have to control your future. Kung ano yung ikaw dati, hindi na kailangang iyan ang magpapatuloy na ikokontrol yung buhay mo, yung iyong kinabukasan. Kundi, sa pamamagitan ng sanctifying grace, laya tayo sa nakaraan at tayo nagpapatuloy na binabago ng Diyos para magkaroon tayo ng tunay na buhay na kasiyasiya at ganap. Panglima, prayer is not only a place to receive answers, it is a place to be transformed. Kapag tayo nananalangin, hindi lang tayo humihiling na sagutin yung ating mga prayers, kundi ito yung lugar na kung saan tayo ay binabago. Bakit? Ito yung lugar na kung saan nangungusap sa atin ang Diyos. Hindi yung, Lord, I want this, kundi, Lord, maybe what I really need is different. At first, Lord, pag merong mga nakasakit sa atin, make them apologize. Lord, ikaw yung kumilos para humingi sila ng kapatawaran sa atin. Kundi ang nais ng Diyos, Lord, tulungan mo ako na magpatawad. Hindi yung, Lord, give me success. Pero Lord, bigyan mo ako ng integridad. Dahil minsan, ang success, ginagawang shortcut. Minsan yung success, may naapakan pala tayong tao. Minsan yung success, sa kakagustuhan nating magtagumpay, nagiging dishonest tayo. Kaya Lord, bigyan mo ako ng integridad. Maaaring ang prayer ng iba, Lord, respetohin naman nila ako. Pero sabi ni Lord, magpakumbaba ka. Maaaring ang iyong prayer, Lord, tanggalin mo po yung problema ko. Pero ang gusto ni Lord, dapat ang prayer natin, Lord, teach me what you want to form in me through this. Ano ba ang gusto mo na ibaguhin sa akin sa circumstances na ito, sa sitwasyon na ito? Minsan, ang nagtatagal tayo sa isang circumstances o sitwasyon na ang hirap-hirap. Pero dapat ang prayer natin, Lord, turuan mo ko paano ko haharapin ito at ano ang gusto mong aking maging reaksyon sa sitwasyon na ito na nagtitiwala sa iyo. Kaya sa pang-anim na punto, this is why a holy prayer life should produce a holy life. Kung nais mo na magkaroon ka ng buhay na panalangin na kung saan ikaw ay banal, dapat yaan ay nagbubunga ng buhay na may kabanalan. Sabi ni Peter, be holy in all you do. All you do. Hindi lang ikaw banal kapag ikaw ay nananalangin. Hindi lang banal kapag ikaw ay sumasamba. Hindi lang banal kapag ikaw ay nasa church, kundi sa lahat ng iyong gagawin. Kaya ang katanungan, kung ako ay mananalangin ng 1 oras tuwing umaga, pero sa kabuuan naman, yung mga sumunod na mga oras for the rest of the day, ay tinatrato ko ng hindi mabuti ang aking kapwa, ano na talaga ang prayer life mo? Again, prayer life
is has something to do with all that you do. Kailangan natin, no, na nandoon yung pagiging banal ng ating mga puso, na kung saan tayo ay makakamit ng kabanalan ng buhay. Again, sabihin mo, ano ba, kanina po si pastor nagsasabi ng kabanalan. Ano ba yung kabanalan? Again, it is not being religious. It doesn't mean na wala ka ng kasalanan. But the calling of God, who is a holy God, is calling you to be holy. Kung ano ang Diyos, sabi nga be ye perfect because I am perfect. Maging banal ka kasi ako'y banal. Kung ikaw ay talagang tinuring kitang anak, you should act as a real child, na kung saan yung kabanalan, yung pagkakatawag sa atin, yung pagpabago ng ating buhay, talagang makikita ng iba. We are called to be separated from this world. Yun yung tinatawag na kabanalan. Tinawag ka, you were separated, and the grace of God, by His sanctifying grace, ikaw ay binabago niya araw-araw. Hanggang sa makita si Jesucristo sa buhay natin. Again, how do we achieve that? Through prayer. Through constant connection with our God. Parang laboratorio yan It's like, when you talk about laboratories, nandyan yung kapag hindi ka pa perfect, yung tinetest ka, tinest ka, hindi pa masyadong nakikita yung resulta, papabago na naman, ibang ano na naman, hanggang makita yung result na gusto na makita ng Diyos sa atin. So, we undergo a lot of tests. Laboratory nga This place, this world, is a laboratory for us Christians, na kung saan ay talagang hinuhubog tayo ng Diyos sa bawat mga struggles at bawat mga hamon na meron tayo sa mundo, hanggang makita niya, ma-perfect niya, nakita yung perfection sa ating mga buhay. Again, it is a collaborative or cooperative action with the grace of God. Kaya nga, kapag may prayer tayo na, Lord, gawin mo akong humble. Merong nag-ano sa'yo, may nag-criticize sa'yo. Yan yung tinatawag na laboratory. Itetest ka, Lord, make me humble, tapos meron nang aapi sa'yo. Nagkikriticize sa'yo. Kaya mo pa bang maging humble? Sinasabi mo, Lord, make me generous. Pag may humingi ng tulong sa'yo, ang gagawin mo? May prayer ka, Lord, baguhin mo, o pakidalisayin mo yung puso ko. Meron kang na-encounter na temptation. Again, we are in a laboratory na kung saan tinetest talaga tayo ng Panginoon. Kaya nga ang prayer doesn't end with amen. Sometimes, prayer begins with amen. Why? Because after amen comes life, buhay. Sa tuwing nagsasabi tayo ng amen, so be it. No? Hindi yung sa dulo, sometimes nasa harapan yan, nasa unahan. Nawa o Diyos, so be it. Nang sa ganon, naroon yung katuparan ng buhay na kasiyasiya at ganap. Buhay na may kabanalan. Ang kabanalan natin, our holiness has to survive Mondays. Ibig sabihin, okay, after the Sunday, na kung saan talagang puspos ka ng kabanalan, ng biyaya ng Diyos, dumating na yung Monday. Nandyan yung traffic, nandyan yung EDSA, nandyan unahan ka sa jeep,
sa bus, nandiyan yung nakikipaggitan ka kapag may motor ka, minsan may ka-cut sa'yo, 'no? Nandoon nate-test yung pagiging pagbabago ng puso mo, your holiness. You say, "Lord, sanctify me." Baguhin mo ko, pagkadalisain mo ko. Kaya nga minsan, itong mundong ito ay malaking classroom na kung saan tayo patuloy na tinuturuan ng Diyos. Kung ikaw ay na-traffic, nandiyan yung ang lesson mo for today. 'Pag na-traffic ka, how are you going to react to those situation na kung saan makikitaan ka pa rin ng pagiging banal? O kaya nasa trabaho ka, ninakaw yung idea mo ng iba. Siya yung napaboran, siya yung nabigyan ng credit, siya yung na-promote. Anong iisipin mo? Sasabihin mo, "Lord, I'm happy for them." Pero deep inside talaga ba, bakit sila? Bakit gano'n? Hindi ako. Ako dapat yung na-promote. Again, you have a lesson for that particular situation. Asaan yung pagiging holy mo in that kind of situation? O kaya naman, sa negosyo, may mga opportunity ka na puwede kang mas kumita ng mas malaking pera. Kaya lang, hindi ka magiging honest. Wala namang makakaalam, 'di ba? Pero ang sinasabi sa 1 Peter 1:15-16, "Be holy in all you do." O kaya nasa online ka, nag-i-scroll ka, nakakita ka ng post na pulitikal, hindi ka sumasang-ayon sa post na yon. Nandun na yung mo, yung daliri mo gusto-gusto na mag-react, gusto mo lang mag-comment. Pero ang sabi ng Holy Spirit sa'yo, "Anak, kailangan mo ba talagang i-send yan? Kailangan mo ba talagang i-type yan? Kailangan in all you do, you should think of holiness." O kaya, tsismis. At sasabihin mo nakikinig ka sa tsismis, 'no? 'Di naman ako yung nagtsitsismis, sila naman yung nagtsitsismis sa'kin, eh. O kaya yung tsismis na natanggap mo, sinabi mo rin sa iba. Hindi naman ako nagtsitsismis, sinasabi ko lang yung totoo. Maraming, ah, tawag sa tsismis, 'no? Pero ang tanong, yung the way we talk of people, yung mga situation, yung mga conversation ba natin, maaring sa online, maaring sa harap-harapan. Nagpapakita ba nito kung tayo ba ay nakipag-isa kay Jesucristo? Does it show our Christ-likeness? Nakikitaan ba tayo ng holiness? Another point, the test of prayer is not how we feel in God's presence, but how we live after living it. Yan. Ang tunay na test ng ating mga panalangin, hindi yung kung kailan tayo nasa prayer meeting, 'no? Minsan, ang gagaling ng iba na mag-pray, may paiyak-iyak pa, may pataas-taas pa ng kamay, hallelujah, praise the Lord. Pero ang tanong, pagkatapos ng prayer meeting, ano ka na? Nagiging judgmental ba tayo kapag merong hindi maganda o merong sablay o mali na nakikita ka? Meron ba tayong mga okasyon o time na para tayo ay mga arogante kapag merong mali? May mga prayer ba tayo na sometimes, 'no, hindi tayo nakakapagpatawad sa iba, pero humingi tayo ng kapatawaran?
Kung tayo humihingi 'no, ng kaawaan, pero hindi naman natin pinapakita yung kaawaan sa iba, may problema tayo. Because God's presence should not merely make us feel something. Yung presensya ng Panginoon hindi lang para maramdaman natin, kundi paano tayo magiging 'no, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. We should be more like Jesus. We should be more loving. Nandun yung mas mapasensyoso tayo, mas nagsasabi tayo ng totoo, may kahabagan tayo, may generosity tayo, mas nandun yung lakas ng loob natin para sa Panginoon. Yan yung tinatawag na sanctification. Pero ang sabi naman ng iba, lagi na lang akong failure. Maganda yung sinasabi. Gusto ko yung mga aral, pero lagi na lang akong failure. Pinanalangin ko, sinabi ko kay Lord, baguhin mo ko. Pero bumabalik pa rin ako doon sa dati. Don't give up. Huwag kang susuko. Ang sinasabi, sanctification is a journey of grace. Isang lakbayan na kung saan patuloy tayong nagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo naligtas dahil perfect na tayo. Patuloy tayong binabago ng Diyos. Hindi kailanman sinusukuan tayo ng Diyos. He has forgiven us, but He hasn't given up on us every time na minsan failure tayo. He wants us to be sanctified. He wants us to come back to Him humbly and ask, Lord, I cannot do this. Ikaw lang, Panginoon, ang makakapagbago sa akin. Isipin mo na isang bahay na merong kailangan na renovation. Yan. Makita na ang mga dingding kailangan pinturahan. Yung mga kable ay naka-expose. Ang mga dumi, ang kalat ay nandiyan, no? Maraming dapat iayos. Kaya nga sinasabi kapag may kailangan ng renovation ng bahay, sinasabi ang gulo-gulo naman na ito, this place is a mess. Pero ang sabi naman ng owner, teka lang, this place is under construction. Maghintay ka lang. Pipinturahan ko yan, pagagandahin ko to. Aayusin ko ang lahat. Parang tayo yon. Para tayo yung house under renovation. Under construction. God is not finished. And the good news is God is not finished with you. Sa bawat isa sa atin, hindi pa tapos ang Panginoon. Pero wag naman nating gawing excuse. Oh, under construction ako, under process pa ako. Para hindi tayo magbago. Iba ginagawang excuse yun eh. Pero ang sabi, no, kailangan nandoon yung humility natin ng bawat isa, no? Oo nga, hindi ako perpekto, pero kailangan ko na mabago. I have to grow. Wag nating gawing excuse yung imperfection natin. Sinasabi, sanctifying grace meets God, meets us where we are. He loves us too much to leave us there. Kinakatagpo tayo ng Diyos kung saan tayo ay naroon, sa mga lugar na kung saan tayo ay nangangailangan ng tulong. Gusto ko, Lord, baguhin mo ako. Kaya tanungin natin ang sarili natin, ano nga ba talaga ang nais nating baguhin ni Lord?
baguhin ni God sa atin. Maaaring yung galit mo, yung pride mo, yung spend mo ng pera, yung relationship mo, your speech, your online habits, addiction, maaari din yung hindi ka makapagsabi ng, "Sorry, I'm sorry." O yung hindi mo kayang sabihin sa tao na, "I forgive you." Maybe God is working on something na hindi nalalaman ng ibang tao, na ikaw lang nakakaalam at ang Diyos. Kaya nga sanctification begins in the hidden places. Sa mga tagong lugar, doon inuumpisa ng Diyos yung pagpapaging banal natin. So, sa ating mga Metodista, 'no, yung means of grace, paano natin binibigyan ng lugar ang Diyos para tayo ay mabago? Maraming means of grace, 'no? Yung prayer, scripture, worship, communion, fellowship, fasting, acts of mercy. Yan yung mga lugar na kung saan, 'no, ay talagang kumikilos ang Diyos, ang kanyang biyaya para tayo ay mabago. Make room for God to change us by going into this means of grace. Make room for the means of grace na aking nabanggit. So, ano na ang dapat na maging prayer life natin? Hindi yung, "Lord, give me," kundi, Lord, form me. Hubugin mo ko. Hindi lang yung, "Lord, i-bless mo ko," kundi, "Lord, sanctify me." Pagkadalisayin mo ko. Hindi lang yung, "Lord, baguhin mo yung sitwasyon ko," kundi, "Lord, baguhin mo ko sa gitna ng sitwasyon na ito." Merong 4 na klase ng prayer, 'no. Una, "Lord, search me." Pakita mo sa akin, Panginoon, kung ano yung nangyayari sa buhay ko. Minsan hindi tayo aware, eh. Kaya pagkasiyasatin mo ko, Panginoon. Pangalawang prayer, "Lord, cleanse me." Pagkalinisin mo ko, tanggalin mo po, Panginoon, sa aking buhay yung mga bagay o mga ugali na hindi nagpapakita ng pagiging Kristiyano ko, hindi Christ-like. Pangatlong prayer, "Lord, hubugin mo ako, form me, make me more like Jesus." At ang pang-apat na prayer, "Lord, send me." Nawa yung mga nagawa mo sa akin, ng mga pagpapala, maging pagpapala rin sa iba. Again, search me, cleanse me, form me, send me. Holiness is both personal and social. Hindi lang yung feeling natin holy tayo, 'no? Kaya lang dapat ang yung holiness natin hindi lang sa anong meron tayo sa loob, kundi naipapabahagi sa kapwa. Love for God, love for our neighbor, compassion, na pinapakita that personal holiness talaga is social holiness. Yung sinasabi sa Wesleyan. Kaya nga si John Wesley, ang kanyang mga ministry ay sa mga mahihirap, sa mga nakabilanggo, sa mga laborers, sa kulang ng edukasyon o para sa edukasyon, yung walang hustisya, yung nasa laylayan ng lipunan. Kaya nga dapat tayo, yung pagiging holy natin ay nakikita sa mga gawa, hindi lamang sa pagpapabanal ng ating mga personal na spirituality, kundi
yung mga gawa ng kaawaan. So, kapag tayo'y nanalangin, "Lord, make me holy," ang sinasabi ng Diyos sa atin, tumingin ka sa paligid mo. Sino ang nangangailangan? Sino ang nagugutom? Sino ang nalulungkot? Sino yung nangangailangan ng encouragement? Sino yung nangangailangan ng kapatawaran? Sino yung nangangailangan ng hustisya? Hindi yung me and God, that's it. Yan yung holiness. Kundi ang sabi, ang tunay na holiness, because I love God, I will love what God loves. Kung ano ang mahal ng Diyos, yun na rin ang aking mamahalin. Kaya ang katanungan, hindi yung, am I perfect? Kundi ako ba ay nagpapatuloy? Padayon. Word sa Bisaya, padayon. Don't ask, am I perfect? Kundi, am I moving towards Christ? Nagiging mas mapagmahal ba ako? Pasensyoso, generous. Lahat ng mga bagay na spiritual. Am I more sensitive to the Holy Spirit? Tingnan natin, siyasatin natin. Isipin natin, ano kaya ako 5 years 5 years ago? Yan. Siyasatin natin. 5 years ago, ano ba ako? Iba na ba ako? Sa biyaya ng Diyos, nagbago na ba ako? Maaaring hindi pa. Maaaring hindi pa ganap. Pero dapat merong pagbabago. There is a difference. Pag may nakita kayo, ay iba na nga ako kaysa dati. Yan ang pagpapadalisay sa atin. That is sanctification. Kaya sabi, move towards perfection. Hindi yung perfection na flawless ka, performance mo flawless. But you are growing to become a mature, Christ-like love. One final question. What would change if God answered you sa mga panalangin mo na, make me holy? Ano yung pwedeng mangyari kapag tayo'y nanalangin na, make me holy? Let's say tonight, nanalangin ka, make me holy, Lord. Imagine ninyo, sinagot ni Lord yung panalangin mo. Maaring sa iyong buhay mag-asawa, relasyon mo sa mga anak mo, yung workplace mo, yung finances mo, business practices, kahit yung social media mo, yung mga friendship mo, attitude mo sa mga taong hindi sumasang-ayon sa'yo. Maraming mga bagay. May mga sekreto tayo sa buhay na walang nakakaalam, kundi tayo lang at ang Diyos. What if the greatest miracle God wants to perform in your life is right now? Nais ka nang baguhin ng Panginoon ngayon din. Hindi yung babaguhin yung nasa paligid mo, pero babaguhin yung nasa loob mo. Kasi minsan ang prayer natin, Lord, change my world. Baguhin mo po yung mundo ko. Pero ang sabi ni Lord, hindi, wait lang. Let me change your heart. Then watch what happens to the world around you. The Lord will change our perspective on what and how we look at the world. So whatever you are right now, kung ano man ikaw ngayon, maaring nanonood ka sa iyong kwarto, nasa living room ka, o maaring nasa kotse ka, nagpapahinga, naka-online ka, maaring pagod ka pagkatapos ng trabaho, mahirap yung pinagdaanan mo na linggo, o kaya feel mo close ka kay God. Maraming mga sitwasyon. Pero
Let's not ask God for anything for a moment. Wag, wag yung Lord give me. Wag yung Lord fix. Wag yung Lord provide. Kundi Lord, make me holy. Yun lang. Ngayong gabi, pagkabanalin mo ako, O Diyos. Let us pray. Holy God, banal na Diyos, tinawag mo ako, Panginoon, upang maging banal dahil ikaw ay banal. Ngayon, O Diyos, ako ay lumalapit sa iyo. Humihingi, O Diyos, nagkukumpisal sa iyo. Minsan gusto ko ng maraming mga blessings, masigit pa kaysa pagnanais ko na ako'y baguhin mo. Minsan, pinalangin ko, baguhin mo yung aking sitwasyon. Pero, hindi ko naman hinahayaan na ikaw ang magbago sa akin. Kaya ngayong gabi, O Diyos, ang kahilingan ko ay sayasatin mo ako. Pakita mo po sa akin ano ba yung mga tinatago ko sa iyo. Ano ba yung mga excuses ko? Ano ba yung mga protektahan ko? Pakita mo po sa akin yung mga bagay sa buhay ko na hindi masasabing ako ay Kristiyano. Doesn't look like Jesus. Pagkadalisain mo po ang puso ko, cleanse my heart. Kung meron akong pride, bigyan mo ko ng pagpapakumbaba. Kung meron akong galit, bigyan mo ko, Lord, ng mas mahaba pang pasensya. Kung ako'y bitter po, Panginoon, bigyan mo ko ng forgiveness. Kung meron akong greed, bigyan mo ko ng generosity. Pag meron akong takot, bigyan mo ko, Panginoon, ng pananampalataya sa iyo. Bigyan mo ako ng purity. Turuan mo ako mas maging mapagmahal. Kapag nais ko naman na kontrolin ang mga paligid ko, na hindi ko naman talagang kaya, ayon sa gustuhan ko, turuan mo ako, Lord, na isuko to sa iyo. Help me to surrender to you. Holy Spirit, do in me what I cannot do by myself. Ikaw lang, O Diyos, ikaw lang, Banal na Espiritu, ang tunay na makapagbabago sa akin. Kaya binubuksan ko ang aking puso, ang aking isipan po, Panginoon. Sa biyaya ng pagpapabanal, pagbabago. Hindi lamang, O Diyos, na ako'y pinatawad mo, kundi ang panalangin ko, Lord, baguhin mo ko. Hindi lang, Lord, i-bless mo ko, kundi hubugin mo ko. Hindi lang, Lord, na sagutin mo yung mga prayers ko, kundi baguhin mo yung pagkatao ko sa aking pagpapanalangin. Mas palalimin mo po, O Diyos, ang prayer life ko. At hindi lang yan, nawa, O Diyos, ay mas maging katulad ako araw-araw na mas katulad ni Jesus. Makita yung kabanalan, di lang sa bahay, sa workplace, sa negosyo, sa school, kahit sa traffic, sa mga pananalita, sa aking mga finances, sa relasyon, sa private life ko, sa mga lugar na walang nakikita kung sino ako. Lord, make me holy in all that I do. At kung ako naman ay pumalya, nagkamali, I did not meet your standards, tulungan mo ako, Lord, na hindi tatakbo mula sa iyo, kundi ako, O Diyos, ay lalapit sa iyo sa biyaya mo, na alam ko, Lord, hindi ka naman, di mo ako sinusukuan. Laging nandyan, nagtsatsaga ka sa akin po, Panginoon. Kapag ako ay nadi-discourage, sinasabi mo sa akin, hindi pa ikaw tapos sa akin. At kung ikaw naman, Lord, ay nakita ko na binago mo ko,
Hindi ako, Lord, na mananatili na yung pagbabagong iyan para lang sa sarili ko, kundi, Lord, yung pagbabagong iyan ay maging daluyan ako ng pagpapala. Na kung saan ang pagbabago mo maging blessing ako sa pamilya, sa church, sa workplace, sa community, sa aking bansa. Hanggang ang pagmamahal na inilagay mo sa aking puso ay makikita sa buhay ko, O Diyos. Kaya search me, cleanse me, form me, send me, make me holy, O Lord. May the holiness of my heart become the holiness of my life. In the name of Jesus Christ, my Lord and Savior. Amen. Sa pagtatapos, final line, the goal of prayer is not merely to leave the prayer room feeling better. Huwag sa yung bang feeling ko, ay nako, sarap-sarap talaga ng prayer life na kausap po ang Panginoon. Ang goal natin, pag alis natin ng prayer room natin, ay mas lalo tayong naging katulad ni Jesus. Kaya hindi lang tayo, again, Lord, change my situation. Change me. That is where your prayer becomes visible kapag nakita yung pagbabago. Be holy in all you do. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay dumako na sa panalangin. Banal na Diyos, humingi po kami ng kapatawaran sa iyo sa lahat po ng aming mga pagkakasala, pagkukulang sa iyo, Panginoon. You are holy God. That's why, Lord, na you require us to be holy. Marami kaming pagkukulang. Subalit salamat kay Jesucristo na siyang aming tagapamagitan, na siyang aming katuwiran. Salamat because, Lord, we can always come to you and ask forgiveness. So we come, O Lord, humbly. Cleanse us by the blood of your Son, Jesus Christ, that we may be holy and acceptable, O Lord, to you, and that you may hear our prayers. Salamat po, Panginoon, kasi binago mo yung paningin namin, our perspective in our prayers. Sometimes, Lord, sa mga sitwasyon na meron kami, ay hindi namin muna tinitingnan ano ba ang nire-require mo sa amin. In order, O Lord, na maging tama ang aming pananaw sa mga sitwasyon na kung saan kami ay naroon ngayon. You know us, O Lord, yung mga anak mo na tagapakinig, mga nanonood, O Diyos, kilala mo sila, Panginoon, ano yung mga pinagdadaanan nila, yung mga kabigatan, ang mga desisyon na kailangan nilang gawin, ang mga, Lord, yung mga problema, ang mga kinakaharap na mga hamon, mga struggles, anxiety, yung fear, yung loneliness. Panginoon, salamat dahil kilala mo ang bawat isa. You know us perfectly. Kaya, Panginoon, we pray na tulungan mo po kami, ang bawat isa, O Diyos, na harapin kung anuman yung mga circumstances na meron kami ngayon. Ayon sa pananaw mo, Panginoon. Ayon sa sino kami sa harapan mo na isang Diyos na banal, na kami na tinawag mo na maging banal, maging separated sa kamunduhang ito, sa mga hamon ng kaparaanan ng mga mundong ito, O Diyos, na kami ay maging kalugod-lugod sa iyo.
Bago kami, O Diyos, humingi ng kapatawaran, tulungan mo po muna kami na magpatawad. Kung ano po, sino man po ang mga tao na hindi po namin kayang patawarin, meron kaming mga galit o sama ng loob. I pray, O Father, na unahin po muna namin na magpatawad. Unahin mo po muna namin, O Diyos, ang maging mapagmahal, na hindi marunong, O Diyos, na kumimkim ng sama ng loob. Kundi yan po ay aming itong sinusuko sa iyo, yung mga damdamin na hindi kalugod-lugod sa iyo. Give us, O Lord, a heart that is pure, according, O Lord, to what you require us, to be more loving. Alam naman namin, Lord, na you are the God in control. At gaya mong baguhin ang mga circumstances, ang mga sitwasyon na kung saan kami naroroon. Pero ang nais mo, mabago muna kami. Kaya Lord, we pray, as we prayed a while ago, turuan mo kami maging holy. Magpatawad po, Panginoon. Magkaroon ng kahabagan sa kapwa. Naalisin po yung pangsariling kapakanan, kundi makita rin yung pangangailangan ng iba. Katulad po ngayong mga nakaraang mga araw, O Diyos, na madalas ang ulan, maraming nabaha, maraming nawalan ng tahanan, gumuho, O Diyos, ang mga lupa na kung saan nakatirik ang kanilang mga tahanan, umapaw ang mga rivers po, Panginoon. I pray, Lord, na hindi kami maging complacent, na komportable lang sa aming mga kinatatayuan. Kung hindi naman kami apektado, parang okay lang. Di yan ang nais mo, Panginoon. But you want us to pray for those na nasalanta po, Panginoon, ng mga nakaraang mga habagat at bagyo. Hindi sapat po, Panginoon, na kami ay ligtas, kundi ipanapanalangin din namin ang kaligtasan ng iba. Sa mga tao po, Panginoon, na sa ngayon ay mga nasa evacuation areas po, Panginoon, na dependent sa ayuda na ibibigay sa kanila. I pray, O Father, na nawa mabigay ang kanilang mga pangangailangang pisikal, pagkain po, Panginoon. At yung iba na walang saplot na nadala, walang damit na naisalba dahil sa baha. I pray, O Father, na nawa ang mga mananampalataya na may mga pwedeng i-donate na mga clothes, O Lord, ay maibahagi ito sa mga tao na nasalanta ng bagyo. Maging helping hands po kami, Panginoon. Isipin po namin na may mga tao, O Diyos, na sa ngayon ay nangangailangan. Pray, O Father, na sa mga nawalan ng bahay na ngayon ay mga nasa Haris Memorial Gym, nawa, O Panginoon, ay matulungan po namin sila, maiabot ang kanilang mga pangangailangan. Di lang po yan, sa mga iba pang mga lugar po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil hindi na gaanong nag-uulan at nakakita na kami, O Diyos, ng sikat ng araw na pagtigil ng sunod-sunod na pag-ulan. Nawa, Panginoon, this is the opportunity for us, Lord, na maabot yung mga tao na hindi pa rin, Panginoon, na nakaka-recover sa kanilang
na sila ay naapektuhan ng mga ulan na ito. I pray, Father, na hindi lang po iyan ang aming pinapanalangin, kundi yung mga may sakit po, Panginoon, may mga karamdaman. Sa mga pag-uulan nito, ang dami pong nakakaranas ng ubo, ng sipon, lagnat, at kung ano-ano pa. Thank you kasi ikaw po yung dakilang manggagamot. The greatest healer po, Panginoon. Kaya ipataw mo po yung kagalingan, lalong-lalo na sa aming mga kapatiran na sa kanilang mga tahanan ay nangangailangan po ng kagalingan po, Panginoon. Ang patuloy na recovery, O Diyos, ni Kuya John Barela, ni Ernie Leonson, ni Ate Linda Leonson po, Panginoon. Fiscal Gloria de Guzman, O Diyos. Ang mga may sakit sa tuhod, sciatica, Panginoon, patuloy mong pagalingin. Ang anak po ni Kuya Lester, salamat sa patuloy mo po, Panginoon, na pagpapagaling sa anak niya. Meron din po kaming nais ipanalangin na si Ate Rowena Mejia, na kapatid po ni Kuya Robert Cabangan, na for surgery po ng August 15. Nawa, O Diyos, ay ihanda mo po ang kanyang pangangailangan, physical, financial, spiritual po, Panginoon. Para, O Diyos, ay maging maayos ang kanyang surgery na ito, para maibsan na po at matanggal na po ang kanyang karamdaman sa kanyang hips po, Panginoon, or spine. Ganun din po, O Diyos, pinapanalangin po namin ang Asarcon family, si Jamie, Nicolas, at Sinika, na pamangkin po ni Ate Lucy. Siya po ay kasalukuyang nagdadalang tao sa pangalawang anak nila, na this September po ay for cesarean siya. Kaya sa ngayon pa lang, O Diyos, pinapanalangin po namin ang kaligtasan ng Sinika at ang kanyang dinadala pong baby, at ihanda mo rin po ang kanilang pangangailangan sa kanyang pagde-delivery po, Panginoon, ng CS ng September. At marami pa rin po, Panginoon, na nangangailangan din po ng prayers. Ikaw po ang bukod tanging nakakaalam ng mga pangangailangan ng mga anak mo when it comes to physical kagalingan. We continue to pray for our country. Napakadali po na magbatikos ng mga government officials. Napakadali na isisi sa mga government officials ang mga pangyayari sa paligid. Pero katulad din po ng aming napag-aralan ngayong gabing ito, bago po kami manisi, bago po kami magbatikos, ay baguhin mo muna ang aming mga puso po, Panginoon. Ano ba ang pwede naming magawa para, O Diyos, sa ikabubuti ng aming bansa? Kami ba ay natuto na sumunod sa mga batas? Natututo rin ba kami, O Diyos, na magbayad ng buwis? Natututo rin ba kami, O Diyos, na itapon ang aming mga basura na responsibly, na kaya ang daming mga baha sa aming mga paligid ay dahil po sa mga naiipong basura na nakaka-clog po, Panginoon, nakakabara ng mga drainage. Nawa, O Diyos, kami muna, isipin po muna namin ano po ang pwede naming maitulong para sa kabubuti ng aming bansa. I pray, Father, na makibahagi kami patuloy
sa mga pangangailangan ng mga kabataan. When it comes to their challenges sa buhay, salamat for the RK, yung Rescue Kabataan na recently ay natapos po ang training. Nawa ay mai-practice na po ang mga training na iyan ng mga nagsipagdalo para o Diyos ay maihatid ang mga pangangailangan ng mga grade 8 na estudyante po sa Muson at iba pang ma-open na mga eskwelahan. I pray, O Father, na kami rin po, O Diyos, sa aming church ay makita po namin ano ang pwede naming i-contribute based on the talents that you have given us para mapalago ang mga ministries. Hindi sa nagtatanong bakit hindi kami lumalago, bakit hindi dumadami ang ganito, ang ganyan. Kundi nag-uumpisa sa amin po, Panginoon, have we volunteered ourselves, kami mga mananampalataya ng Taytay United Methodist Church, have we given our time, our talents, O Diyos, sa mga gawain para sa iglesia po, Panginoon? Kami ba ay nakipagtulungan sa mga programa, O Diyos, na isinusulong? Hindi lamang sa local church, kundi sa distrito din. Kami ba ay nakikibahagi? Do we participate? Kailangan lang po namin talaga, O Diyos, na makita ano ba sa amin nag-uumpisa ang lahat ng mga pagbabago. Kaya po, Panginoon, sa mga programa na ibinababa ng distrito, katulad po sa Sabado na kung saan ay meron pong leadership training, nawa, Panginoon, ito ay madaluhan ng mga iglesia ng Rizal at ng RPACE po, Panginoon, na susuportahan ito upang matuto ang bawat mga delegado na dadalo. Paano, O Diyos, magiging sila ay huwaran ng mga leaders, hindi lamang sa mga kabataan, kundi pati na rin sa mga may edad po, Diyos, sa mga adults. Patubayan niyo po, i-guide niyo po, bigyan ng talino na nanggagaling sa iyo ang mga speakers po, Panginoon, na tatayo na mga magpa-facilitate po, Panginoon, magtuturo sa mga ipinadala mong mga delegado o participants sa leadership training na ito. I pray, O Lord, for a good weather para sa ganon ay marami po ang makadalo at maibaba po ang anumang matututunan ng mga delegado sa kanilang mga local churches at gano'n rin sa mga mission churches. Ipinapanalangin din po namin ang Alders Gate bukas na gagawin sa San Mateo UMC. Again, we ask, O Lord, for a good weather sa morning para marami po ang makadalo na manggagaling pa sa iba't ibang mga local and mission churches po. Lord, I pray na guide mo rin po, Panginoon, ihanda mo rin ang magiging speaker po sa Alders Gate nang sa ganon ay maihatid yung mga biyaya ng iyong salita sa mga dadalo po, O Diyos. We continue to pray, O Father, for our coming na retreat on August 21 and 22 para sa Cluster 1 na dadaluhan ng mga nagsipagtapos ng Book 1 ng Lakbayin, Discipleship Track. I pray, Father, na sa ngayon pa lang ihanda mo ang mga delegates who will participate in this retreat. Ganon din po, O Diyos, na sa paghahanda ng mga speakers na sa kanila, bigyan mo po sila ng wisdom na nanggagaling sa Banal na Espiritu upang maging matagumpay po, Panginoon, ang retreat na ito sa pagpapatuloy na pagpapalalim ng pananampalataya ng iyong mga anak sa iba't ibang local churches ng Cluster 1 po, Panginoon.
At marami pa pong mga gawain, mga ministries na meron sa iba't ibang mga local churches, mission, at sa distrito po, Panginoon, sa annual conference. I pray, O Father, na sa lahat po ng aming gagawin ay naroon yung kabanalan, that lahat ng mga ginagawa po namin ay para po sa ikararangal po, para sa ikaluluwalhati mo, para sa iyong kadakilaan po, Panginoon. You require us to be holy and to be holy in everything that we do. Marami pa kami, O Diyos, na nais idulog sa iyo, subalit kami ay nagpapasalamat dahil ikaw, O Diyos, bago pa kami ay lumapit sa iyo, ay nababatid mo na, O Diyos, ang mga kahilingan namin. Igawad mo po ang pinakamainam na kasagutan sa lahat ng aming mga panalangin. Turuan mo po kami, O Diyos, na tanggapin anuman ang kasagutang iyon. It could be a yes. Nagpapasalamat kami, O Diyos. Kung kailangan kami maghintay, turuan mo kami, O Diyos, na maghintay na may pananampalataya, na may courage, O Lord, na manatili na nagtitiwala sa iyo po, Panginoon. And it is a no, nandun yung kapanatagan na ang iyong kasagutan na hindi ay pinakamainam para sa amin dahil meron ka pang nakalaan na masigit pa sa aming mga inaasahan. Kaya, O Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa aming prayer meeting na ito. Nawa, ikaw, O Diyos, ang patuloy na maging sentro ng aming mga buhay. Ang bawat segundo ay dalaan namin sa iyo na aalalahanin ang pagkatawag sa amin na ikaw ang banal na Diyos at you want us, O Lord, to be holy as well. Ngayon, itaas natin ang ating mga kamay. Patuloy nating matanggap ang biyaya ng pagmamahal ng Diyos Ama, ang biyaya ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo, ang biyaya ng kaaliwan at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay mapasa atin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.